So tayo may lumawa na po sa ating mensahe po sa hapong ito. At ipatungkol po sa lumang tipan sa bansang Israel nang sila po ay humingi ng isang hari na tao. Ang Israel, ito ang kaharian ng Diyos. So ang kailang hari ay ang Diyos. Pero sila po yung humingi ng hari na katulad ng mga bansa sa kailang paligid. Ganyan. Basahin po natin. Nang si Samuel ay matanda na, ginawa niya hukom sa Israel ang kanyang mga anak. Ang pangalan ng kanyang panganay na anak ay Joel, at ang pangalawa ay Abias. Sila yung mga hukom sa Beersheba. Ngunit ang kanyang mga anak ay hindi sumunod sa kanyang mga daan, kundi tumalikod dahil sa pakinabang. Sila'y tumanggap ng mga suhol at binuluktot ng katarungan na magkagay nagtipon-tipon ng mga matanda sa Israel at pumaraon kay Samuel sa Rama. At kailang sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Humirang ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Ngunit hindi minabuti ni Samuel ang kailang sabihin, bigyan mo kami ng isang hari upang mamahala sa amin. At si Samuel ay nanalangin sa Panginoon. Ngayon, dinggin mo kailang tinig. Lamang ibalaan mo silang mabuti at ipakita mo sa kailang mga pamamaraan ng hari na mag-ahari sa kanila. Nagbabala si Samuel, kaya iniulat ni Samuel ang lahat ng mga salita ng Panginoon sa bayan na humingi sa kanya ng isang hari. Sinabi niya, ito magiging mga palakad ng hari na mag-ahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at kanyang ilalagay sa kanyang mga karwahe upang maging mga ngabayo sa itatakbo sa unahan ng kanyang mga karwahe. Sa ihirang para sa kanya ng mga pinuno ng libo-libo at mga pinuno ng tigli-50 at ang iba'y magiging mag-aararo ng kanyang lupa at gumapas ng kanyang ani at upang gawa ang kanyang mga kagamitan ng pandigma at mga kagamitan ng kanyang mga karwahe. Kanyang kukunin ang inyong mga anak na babae upang maging mga manggagawa ng pabango, mga tagapagluto at mga magtitinapay. Kukunin niya ang pinakamainam ninyong mga bukid, mga ubasan at mga taniman ng olibo upang ibigay ang mga iyon sa kanyang mga lingkod. Kukunin niya ay 10 bahagi ng inyong butil at ng inyong mga ubasan at ibibigay sa kanyang mga punong kawal at mga lingkod. Kanyang kukunin ang inyong mga aliping lalaki at aliping babae, ang inyong pinakamabuting kabataan, ang inyong mga asno at ilalagay niya sa kanyang mga gawain. Kanyang kukunin ang 10 bahagi ng inyong mga kawan at kayo kanyang magiging mga aliping. Sa araw na iyon, kayo daraing dahil sa inyong mga hari na inyong pinili para sa inyong sarili, ngunit hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na iyon. Ngunit maging makinig ang bayan sa tinig ni Samuel. At kailang sinabi, hindi magkakaroon kami ng hari upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa at upang mamahala sa amin ang aming hari at lumabas sa unahan namin at lumaban sa aming mga digmaan. Namahal ni Samuel ang lahat ng mga salita ng bayan, kanyang inuulit ang mga iyon sa pandinig ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo kailang tinig at bigyan mo sila ng hari. Sinabi ni Samuel sa mga tao sa Israel, umuwi ang bawat sa inyo sa kanya-kanyang lungsod. So yun ang kasaysayan. Ibig sabihin, ang bansang Israel, gusto nila magkaroon ng hari katulad ng mga bansa sa paligid nila. Isang haring tao. Kahit nagbibigay ang babala ang Panginoon sa pamamagitan ni Samuel na ang magiging kabayaran ng hari, doon nabasa natin, sila pa rin ang nagdesisyon na gusto nila ng hari, tao, na katulad ng mga bansa at mauuna sa kanilang mga digmaan. Ganyan. Yun ang kailang pinili. Pinili na magkaroon ng hari. Pasingin po natin, ang bansang Israel ay pinili ng Diyos, hindi dahil sila ay tapat sa Diyos, kundi dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham. Sa Genesis chapter 12 verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa, ikaw ay aking pagpapalain, gagawin kong dakila ang inyong pangalan at ikay magiging isang pagpapala. Si Abraham mismo
ay hindi naging malaking bansa, kundi ang isang nanggaling kay Abraham ang magiging dakilang bansa. Ito nga po ang naging bansang Israel. So, ang bansang Israel ay hindi pinili ng Diyos dahil sila'y tapat, kundi dahil sa pangako ng Diyos kay Abraham na siya'y gagawin niyang malaking bansa. At merong ipinangakong lupain ang Diyos kay Abraham na tataglayin ng bansang iyon. Ganyan. Basahin natin sa Genesis chapter 15, 18 to verse 21. Ito yung lupain na ipinangako ng Diyos. Ito nasa mapa na ito. Yan ang lupain na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Na hindi tinanggap ni Abraham, kundi tinanggap ng bansa na manggagaling kay Abraham, yung nga bansang Israel. Nang araw na yun, ang Panginoon ay nakipagkatipan kay Abraham na sinasabi, ibinigay ko ang lupain ito sa iyong binhi mula sa ilog ng Ehipto, ito yung ilog ng Ehipto, hanggang sa malaking ilog, ito yung malaking ilog, ang ilog Euphrates. Ang lupain ng mga Kineo, Kinizeo, at ng mga Kadmoneo, ng mga Hiteo, Perizeo, at Rephaim, ang mga Moreo, Cananeo, Gergeseo, at mga Jebuseo. Ito yung mga nakatira sa lupain ito, ng mga tao nito. Sila'y palalayasin sa lupain na yun, at kukunin ng bansang Israel yung lupain na yun. Yun ang pangako ng Diyos. Kaya Abraham sa pamagitan na siya'y magkakaroon ng lupain. At ito'y tinupad ng Diyos. Itong lupain, yung nakita natin kanina, ito'y tinupad ng Diyos. Basahin natin. Dito sa unang hari, ika-4 na kabanata, sa talata 21, ito'y inulit sa unang 1 Chronicles chapter 18 verse 3. At si Solomon ay naghari sa lahat ng mga kaharian mula sa ilog Euphrates, yung malaking ilog, hanggang sa lupain ng mga Pilisteo, hanggang sa hangganan ng Ehipto. Yung hangganan ng Ehipto, yun ang ilog ng Ehipto, yun ang hangganan. Sila nagdala ng mga buwis at naglingkod kay Solomon sa lahat ng araw ng kanyang buhay. So, ibabalik natin kanina. Ito yung ilog Euphrates. Ito yung hangganan ng Ehipto. So, itong lupain na ito na ipinangako ng Diyos kay Abraham, later si Abraham, ay nabigay sa bansang Israel. Sa panahon po ni Haring Solomon, at gayon din po sa kanyang ama, si Haring David. Basahin natin sa pangalang Samuel, chapter 8, verse 3. Nilubig din ni David si Adadezer, na anak ni Rehob, na hari ng Soba, habang siya'y mahayo upang ibalik ang kanyang kapangyarihan sa ilog Euphrates kanya. So, upang ibalik. In other words, dati siyang may kapangyarihan doon, tapos nawala, tapos nabalik. So, yung lupain ipinangako ng Diyos ay tinupad niya. Yung sinabi niya, boundary ng lupain, yung buong lupain na ipinangako kay Abraham, ito'y tinupad ng Diyos. O tulasang pangako na hindi niya tinupad. At yung pagiging bansa ay tinupad ng Diyos. Dito po, basahin natin. Sa Genesis chapter 15, 13 to 14. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, tunay na dapat mong malaman na ang iyong binhi ay magiging tagaibang bayan sa lupain hindi kanila. Ito yung panahon na si Jacob at ang kanyang mga anak, dahil sa malaking taggutom sa lupain ng Canaan, sila'y pumunta roon para bumili ng kakainin nila, at nauna na roon si Jose. Si Jose na pinagbili nila, kaya natira siya na doon. Dahil si Jose naging pangalawang makapangyarihan pagkatapos ng Paraon. Kanya. At sila'y magiging mga alipin doon. At sila'y pahihirapan sa loob ng 400 taon. Ngunit ang bansang kailang paglilingkuran ay kanyang aking ahatulan, at pagkatapos ay aalis sila na may malaking ari-arian. Ngunit ikaw'y payapang tutungo sa inyong mga ninuno, at ikaw'y maililibig sa panahong lubos ng iyong katandaan. So ito'y sila'y aalis sa bansang iyon. Sa bansang Ehipto, aalis sila roon.
at sila'y maging isang bansa. Lahat ng taong sumama kay Jacob sa Genesis 46 verse 26 sa Egypto na kanyang sariling mga anak, bukod pa ang mga asawa ng mga anak ni Jacob, sa kabuuan ay 46 na katao. So, 66 na sila. So, sila'y pumunta sa lupain ng Egypto. Ngayon, later on, pagkaraan ng maraming panahon, sa Exodus chapter 1 verse 7, ang mga anak ni Israel ay lumago at nadagdagang mabuti, sila'y dumami at naging napakalakas, kaya ang lupain ay napuno din na ngayon. Kaya natakot yung mga taga-Egypto sa mga Israelita dahil mas marami pa sila kaysa sa kanila. Kaya sila'y ginawang alipin at sila'y pinahirapan hanggang sila'y pinalaya ng Diyos mula sa pagkalipin sa Egypto. So tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako kay Abraham. Yung lupain at saka yung pagiging takilang bansa. Ito yung tinupad ng Diyos. Subalit, na makikita natin, ang bansang Israel, mula pa nung simula, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, sila po ay lumalaban sa Diyos, rebellious. At wala silang pasalamat. Maraming pagkakataon, makikita natin, palagi silang lumalaban sa Diyos at wala silang pasalamat sa Diyos. Yun, naging karakter ng bansang yun. Dito po sa Exodus. Nung sila'y nakalis na sa lupain ng Egypto, at sila'y nasa ilang, patungo sa lupang pangako, ang buong kapulungan ng mga anak ni Israel ay naglakbay mula sa ilang ng Sin, ayon sa mga lugar na kailang nilakbay sa utos ng Panginoon, at nagtapos sa Refidim. At walang tubig na mainom ang taong bayan. Kaya ang taong bayan na nagkipagtalo kay Moises at nagsabi, bigyan mo kami ng tubig na mainom. At sinabi ni Moises sa kanila, bakit kayo nakikipagtalo sa akin? Bakit niya sinusubok ang Panginoon? Subalit ang taong bayan na uhaw roon at sila nagreklamo laban kay Moises at sinabi, bakit mo kaming nilabas mula sa Egypto upang patayin mo sa uhaw? Kami, ang aming mga anak at tayong mga kawan. Kaya si Moises ay tumaling sa Panginoon, nagsasabi, ano ang gagawin sa bayang ito? Kulang na lamang ay batuin nila hawa niya. So, ganoon ang ugali ng bansang Israel. Sinabi ng Panginoon kay Moises, dumaan ka sa harap ng taong bayan at isang mga matatanda ng Israel. At dalhin po ang tungkod na yung ipinalo sa ilog at tumayo ka. Ako'y tatayo sa harap mo roon, sa ibabaw ng bato, sa Horeb, at yung ahampasin ng bato, at bubukalan nito ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon at yung ginawa ni Moises sa paningin ng matatanda sa Israel, tinawag niyang pangalan dahil yun na Masa at Meriba dahil sa pagkikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil kailang sinupok ang Panginoon na kailang sinabi, ang Panginoon ba ay nasa kalagitnaan natin o wala? So doon pala sa unang pag-alis sila sa Egypto, nakikita na natin ang kailang katigasan ng ulo. Kasi din natin, hindi sila nakiusap kay Moises, kundi sila nakipagtalo kay Moises. At sinubukan nila ang Panginoon. Pinakpok ni Moises. Later on, sa pangalang pagkakataon na ginawa ng bansang Israel yun, nasabi ng Diyos, kausapin mo yung bato. Pero pinakpok ni Moises. Hindi naman yung pagkakamali niya. So, palaging gano'n. Tingnan natin. Dito sa Exodus chapter 16, nagreklamo ang buong kapulungan ng bayan ng Israel laban kina Moises at Aaron sa ilang. Sinabi ng mga anak ni Israel sa kanila, namatay na sana kami sa pamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Egypto, nang kami naupo sa tabi ng mga palayok ng karne at kumain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami inyong dinala sa ilang na ito upang patayin sa gutom ang buong kapulungan ito. Na magkano sinabi ng Panginoon kay Moises, kayo aking paulanan ng tinapay mula sa langit, lalabas at mamumulot ang taong bayan araw-araw ng bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila lalakad ay sa aking kautusan o hindi. Ang nakalimutan ng bansang Israel, totoo sa bansang ito, sila'y nasa tabi ng mga palayok ng karne at kumakain ng tinapay. Pero sila'y mga lipi.
Sa pagkakataon na ito, hindi na sila alipin. Sila napalaya na mula sa pagkalipin. Hindi sila nagpapasalamat doon. Sa mga pangangailangan na nararamdaman nila, palagi sila nakikipagtalo laban kay Moises. Lagi-lagi na sinusubok ang Panginoon. Sa ikaling na araw, kapag sila naghahanda ng kailang dala, ito ay doble ang dami ng kailang pinupulot sa araw-araw. At sinabi ni Moises at Aaron sa lahat ng mga anak ni Israel, pagsapit ng gabi, inyong malalaman ng Panginoon ang siya naglabas sa inyo sa lupain ng Egypto. At sa kinamaga na inyo makikita ang kalalatian ng Panginoon sapagkat kanyang naririnig ang inyong mga pagrereklamo laban sa Panginoon sapagkat ano kami na nagrereklamo kayo sa amin. Kados, kahit pagreklamo pa kayo sa amin, wala nang magagawa. Ang Panginoon kanya ang magbibigay ng pagkain sa atin, hindi kami. So tingnan niyo, lagi silang nagre-reklamo laban sa Panginoon. Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel, sabihin mo sa kanila, pagsapit ng gabi, kakain kayo ng karne, at kinamagahan ay magpapakabusog sa tinapay, at inyo makikilala na ako ang Panginoon ng Diyos. Nang sumabitan na ang gabi, ang mga pugo, imahon, at tinakpan ang kampo, at sa kinamagahan ay nakalatag sa palibot ng kampo ang hamog. So yun ang makikita natin dito. Sila'y napalaya sa pagkalipi, pero sa konting suliranin na naramdaman nila nang sila'y malaya na palagi sila nagreklamo. Hindi sila mapagpasalamat sa Panginoon. Ito naman yung pagkakataon na si Moises ay umakyat sa bundok at tumagal doon na siya nakikipag-usap sa Diyos. Ito ginawa ng bansang Israel. Na makita ng bayan na nagtatagal si Moises ng pagpapanawag sa bundok, ay nagtipon ng bayan kaya Aaron at sinabi sa kanya, tumindig ka at igawa mo kami ng mga Diyos na mamuuna sa amin. Sapagkat ang Moises na ito, na naglabas sa amin mula sa lupain ng Egypto, ay di namin alam kung ano ang nangyari sa kanya. At sinabi ni Aaron sa kanila, alisin ninyo ang mga ihikaw na ginto na nasa tainga ng inyong asawa, ng inyong mga anak na lalaki at babae, at dalhin niyo sa akin. At inalis ng Bombay na mahikaw na ginto na nasa kanilang mga tenga at dinala ito kay Aaron. Kaya tinagkap ang ginto mula sa kanila, tinubog ito sa pamagitan ng isang kagamitang panlilo at ginawang isang inulmang guya. At kailang sinabi ang mga ito, ang inyong mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypto. Na makita ito ni Aaron at tayo siya ng isang dambana sa harapan niyon. Nagpayag si Aaron at sinabi, bukas ay isang pista sa Panginoon. Kinamagahan sila bumangon ng maaga, nagaling ng mga handog na sinusunog, at nagdala ng mga handog pagkapayapaan, at tamtang bahay na upo, pagkabayan, pag-inuman, at bumangon upang magkatuwaan. Sinabi ng Panginoon kay Moses, bumaba ka agad. Ang iyong bayan na inalabas mo mula sa Egypto ay nagpakasamahan niya. So tingnan niyo ang bansang Israel. Sila ay hindi tapat sa Diyos. Sila'y gawa ng ibang Diyos, maliban sa Diyos. Na ito'y pinagbabawal ng Diyos. Sa panahon na sila'y nauhaw, sila'y imbes na makiusap, sila'y nagre-reklamo. Sa panahon na sila'y nagugutom, imbes na makiusap, sila'y nagre-reklamo. So dapat tunay lamang sila'y rebellious at mga taong hindi marunong magpasalamat sa Diyos. So sila'y gawa ng isang Diyos-Diyosa na kinamumuhi ng Diyos. Na unang pinagbawal doon sa unang yung 10 kautusan. Sa pagkakataon na ito, gusto nang patayin ng Diyos ang bansang Israel at magsimula sa kay Moises dahil sa galit ng Diyos. Gusto niyang patayin itong bayan ito. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumaba ka agad. Ay yung bayan na inilabas mo mula sa lupain ng Egypto ay nagpapakasama. Siya'y madaling lumis sa daan na aking inutos sa kanila. Sila'y gumawa ng isang inulmang guya at kailang sinamba at tinandugan ito. At kailang sinabi ang mga ito ay yung mga Diyos o Israel na naglabas sa iyo mula sa lupain ng Egypto. Na hindi totoo. Ang naglabas sa kanila ay ang Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Moises, aking nakitang bahay ito, napakatigas ng kailang ulungan niya.
Itong bansang ito ay napakatigas ng ulo. Kaya ngayon, hayaan mo ako upang ang aking puot ay magalat laban sa kanila at aking indipulin sila. Ngunit ikaw ay aking gagawing isang dakilang bansa. Ito yung nasabi ng Panginoon dahil sa kanyang galit sa bansang iyon. Ngunit nagsumamo si Moises sa Panginoon ng Diyos at sinabi, Panginoon, bakit ang iyong puot ay pinag-aalab mo laban sa iyong bayan na iyong inilabas sa lupay ng Egypto sa pamagitan ng dakilang kapangyarihan at ng makapangyarihang kamay? Bakit kailangan sabihin ng mga Egyptyo dahil sa masamang layunin ay kanyang inilabas sila upang patayin sila sa mga bundok at sila yung upang lipulin sila mula sa balat ng lupa? Iulong mo ang iyong mabangis na puot at baguhin mo yung pag-iisip sa kasamang ito laban sa iyong bayan. Alalahanin mo si Abraham, si Isaac at si Israel na yung mga lingkod, yun ang kanyang pinangakuan. Sa kanila'y sumumpa ka sa iyong sarili at sidayo mo sa kanila aking pararamin ng iyong bini na gaya ng magbito sa langit at lahat ng lupay nito na aking pinangako ay aking ibibigay sa iyong bini at kayo na mamalayan magpakilanman. At nagbagong isip ng Panginoon sa masama na kanyang gagawin niya sa kanyang bayan. Yung salitang masama, hindi ito masama. Ang ibig sabihin, parurusahan niya ang kanyang bayan dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Pero ito niya ginawa dahil sa pakiusap ni Moises. Magkikita po natin ang layunin ng Diyos sa kanyang bayan. Ito'y maging iba. Ito'y maging iba sa mga bansa sa kapaligiran niya. Ito ang kanyang bayan at siya ang kanilang Diyos. Gusto yung bayan niya ay maging iba. Hindi katulad ng mga bansa sa paligid nila. Basahin natin sila ng Exodus chapter 19 nung nagkaroon sila ng tipak. Si Moises ay umakyat tungo sa Diyos at tinawag siya ng Panginoon mula sa bundok na sinasabi, ganito ang sasabihin mo sa bayan ni Jacob at sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Iyong nakita ng aking ginawa sa mga Egyptyo at kung paano dinala ko kayo sa mga papak ng agila at kayo nilapit ko sa akin. Kaya ngayon, kung tunay na yung susundin ng aking tinig, ay tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa akin kayo magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Kaya dumating si Moises at ipinatawag ang matatanda sa bayan at ipinahayag sa harap nila ang lahat ng salitang ito na iniutos ng Panginoon sa kanya. At ang buong bayan ay nagkaisang sabagot, nagsabi, ang lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at iniulat ni Moises ang mga salita ng bayan sa Panginoon. Ito yung mababasa natin sa King James. Now therefore, if ye will obey my voice indeed and keep my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. Sabi rito ng Panginoon, peculiar treasure na niya. Ano bang ibig sabihin sa salita peculiar? Ang salita peculiar, ang ibig sabihin, naiiba. Isang natatangi. So ito yung natatangi, ito yung naiiba. Yun ang gusto ng Diyos sa kanyang bayan. Ito lamang ang kanyang bayan, ito yung natatayang espesyal na kanyang bayan, at ito yung magiging iba. Kaya meron silang kautusan, nagsasabi kung anong kasalanan, iba ang kailang pagkain, at iba ang kailang pandaramit, at iba ang kailang Diyos, kaysa sa mga bansa sa paligid nila. So, gusto ng Diyos sa bansang Israel, sila yung maging iba, hindi maging katulad ng mga bansa sa paligid nila. So, gusto ng Diyos sa kanyang bansa ay iba sa mga bansa na sa paligid niya. Yun ang gusto ng Diyos. Gusto niya ito maging banal na bansa. Pag nakikita na salita holy, ibig sabihin ito ihiwalay sa kasalanan. Kaya ang Diyos ay banal dahil siya ihiwalay sa kasalanan. Pag sinasabing tayo banal, tayo hiwalay sa kasalanan. Hindi tayo namumuhay sa pagkakasala, tayo hiwalay sa kasalanan. Sa Galatians chapter 3 verse 19, bakit pa mayroong kautusan?
Bakit ibinigay ng Diyos ang kautusan sa bansang Israel na hindi naman ito magliligtas? Ano ang dahilan ba't ibinigay ng Diyos yung kautusan na yun? Bakit pa mayroong kautusan? Ito'y dinagdag dahil sa mga paglaban. Para malaman ng bansang Israel kung anong ibig sabihin ng kasalanan. Hanggang sa dumating ang binhi na siyang pinangakuan na walang iba kundi ang ating Panginoon, at ito'y binigay sa pamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. So ang layunin ng kautusan ay upang malaman ng bansang Israel kung ano ang kasalanan. At sila'y maging isang bansang banal. Yun ang ibig gusto ng Diyos. Hindi niya gusto kanyang bansa ay maging makasalanan katulad ng mga bansa sa paligid nila. Kundi ito'y maging banal. Walay sa kasalanan. Dito sa Romans chapter 7 verse 7, ano nga ating sasabihin? Ang kautusan bagay kasalanan? Huwag daw ang mangyari. Gayunman, hindi ko siya nakilala ang kasalanan kung hindi siya pa magitan ng kautusan. Sapagkat hindi ko siya nakilala ang pag-iimbot. Kung hindi sinasabi ng kautusan, huwag ka mag-iimbot. So, ang kautusan ni Moises, ang nagbigay ng kahulugan kung anong kasalanan. Upang ang bansang Israel ay maiwasan niya ang pagkakasala. Upang sila ay maging isang bansang banal. At naiba sa mga makasalanang bansa sa kapaligiran nila. Ito'y kaharian ng mga pari o saserdote. Ang saserdote, ito yung mga naghahandog. So ito'y kaharian ng mga saserdote na naghahandog ng alay sa Diyos. Basahin natin. Sa akin kayo magiging isang kaharian ng mga pari o saserdote at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. At ang Diyos ang kailang hari. Ang hari ng mga bansa sa paligid nila ay mga tao hari. Ang bansang Israel, ang kailang hari, hindi tao, kundi ang Diyos. Sinabi ng Panginoon kay Samuel, pakinggan mo ang tinig ng bayan sa lahat na kailang sinasabi sa iyo, sapagkat hindi ikaw ang kailang itinakwil, kundi itinakwil nila ako bilang hari nila. Kanya. So, ang hari ng bansang Israel ay ang Diyos. So, sila'y naiiba sa lahat ng mga bansa. Ang mga hari ng mga bansa sa paligid nila ay tao. Pero ang Diyos nila, ang hari nila ay ang Diyos. So, sila naiiba. Hindi sila pareho sa mga bansa sa paligiran nila. Pero ang problema, baliktad ang gusto ng bayan ng Diyos. Gusto ng bayan ng Diyos, hindi maging iba, kundi maging katulad nila. Ito'y baliktad sa kalooban ng Diyos. Gusto nila maging katulad ng mga bansa sa paligid nila. Sa unang Samuel, chapter 8, verse 5, at kailang sinabi sa kanya, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi sumusunod sa iyong mga daan. Huminag ka ngayon para sa amin ng isang hari upang mamahala sa amin gaya ng lahat ng mga bansa. Gaya ng lahat ng mga bansa. Ang gusto ng Diyos, sila'y naiiba sa lahat ng mga bansa. Ang gusto ng Israel, maging gaya sila ng mga bansa. Kanya, baliktad. Baligtad sa kalooban ng Diyos. Gusto nila magkaroon ng isang haring tao. Hindi nila gusto ang Diyos na kanila maging hari. Kaya kahit na binigay ng Diyos yung requirement ng tao hari, ang Diyos walang pangangailangan. Hindi naman sa tao. Gusto kumakain. Pero kung ang haring tao ang kukunin mo, mayroong pangangailangan yun. Kaya binigyan ng babala ng Diyos sa pamamagitan ni Samuel ang bansang Israel kung ano magiging kabayaran ng inyong pagkakaroon ng taong hari kanya. Di binasa natin kanina, basahin natin ulit. Ito magiging mga palakad ng hari na mag-ahari sa inyo. Kanyang kukunin ang inyong mga anak at ang kanyang ilalagay sa kanilang mga karwahe. So kukunin niya yung mga anak para maging sundalo kanya. Yun ang makikita natin. Para yung mga babae naman,
magiging mga manggagawa ng pabango, tagapagluto, magtitinapay, ganyan. Kukunin niya ang inyong mga anak na lalaki, kukunin niya ang inyong mga anak na babae, ganyan. Para sa kanyang layunin. Kukunin niya ang inyong pinakamainam ng inyong mga bukid. Pag-aari niya, kukunin ng hari, ganyan. Mga ubasan, mga taniman ng olibo, upang ibigay ang mga yon sa kanyang mga lingkod. Kukunin niya ang kasampung bahagi ng iyong butil at ng iyong mga ubasan. Maliban pa doon sa ikasampung bahagi na ibibigay niya na sa Diyos. Ngayon, meron pang karagdag 10 bahagi na ibibigay nila sa hari kanya. At ang iyong mga basan at ibibigay sa kanya mga punong kawal at mga lingkod. Siyempre, babayaran ng hari ang kanya mga sundalo. Kanya kukunin ang inyong mga liping lalaki at liping babae, ang inyong pinakamabuting kabataan, ang inyong mga asno, at ilalagay niya sa kanyang mga gawain. Kanya kukunin ka sa bahagi ng inyong mga kawan at kayo magiging kanyang mga liping. So, daraming gastos ng Israel. Maliban pa doon sa kasapong bahagi na bibigay sa Panginoon, ngayon mayroon pang karagdagang isapong bahagi na bibigay sa hari. Ganyan. Yun ang sinabi ng Diyos sa kanyang bayan. Pero, ayaw nilang makinig. Gusto pa rin na magkaroon ng hari. Tao. Kung patingnan po natin ang kasaysayan ng bansang Israel, later on, ang mga problema na kailang naranasan ay dahil sa kailang mga hari. Pag pinag-aralan natin ng mga hari, ito naging dahilan bakit ang kaharian ng Israel ay nahati sa dalawa. Nung namatay si Solomon dahil sa kanyang kasalanan, nung nagkaroon siya ng asawang hindi mga Israelita, at siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa, nung siya namatay, nahating kaharian sa dalawa. Kung susumahin natin ang mga hari ng kaharian ng Diyos, majority ay mga masasamang hari, hindi mabuting hari. Ito yung naging dahilan dahil sa naging alipin sa Babylon. Dahil sa kailang mga hari na hindi mabuti sa paningin ng Diyos. So ito yung binigay din ng babala. Sa araw na yun, kay daraing dahil sa inyong hari na inyong pinili para sa inyong sarili. Ngunit hindi kayo sasagutin ng Panginoon sa araw na yun. Ito ang mahirap sa atin. Kapag gumawa tayo ng desisyon, sasagutin natin sa Panginoon yun. Gawa sila ng desisyon na sila magkaroon ng taong hari, binigay ng Diyos at kabayaran ng haring yun. Siyempre, may mga sundalo yan, kanya. Babayaran ng hari yung mga sundalo yun. Manggagaling sa inyo, bayad to, kanya. Kukunin niya yung mga paghahari. Kukunin niya yung mga lalaki, anak na lalaki para maging mga sundalo. Kukunin niya yung mga anak na buhay para makita ka pagluto, tagagawa ng babang, etc. Kanya. Kukunin niya yung mga paghahari niyo, kanya. Magbibigay ng 10 bahagi ng lahat ng tinatangkilik. At siyempre, darating ang panahon na magkakaroon ka ng problema dahil sa inyong mga hari. At pag sa araw na yun, kayo hihingi ng tulong sa Panginoon, hindi kayo sasagutin, ganyan. Kasi pinili nyo lang, ganyan. So kung naman ang consequence ng decision nyo, bahala kayo dyan, sabi ng Panginoon. Hindi ko kayo tutulungan pagdating ng araw na yun, sabi ng Panginoon. Dahil matigas ang ulo nila. Hindi sila nakinig sa Diyos. Pwede pa silang umurong. Ganun pala, pag meron tayong haring tao, mabigat. Babayaran natin kanyang mga sundalo, magigaling sa atin. Huwag na lang. Ang Diyos na lang ang ating hari. Hindi gano'n. Matigas ang kailang ulo. Pwede maging makinig ang bayan sa piling ni Samuel. At kailang sinabi, hindi. Kung di magkakaroon kami ng hari, upang kami naman ay maging gaya ng lahat ng mga bansa, taliwas sa kalooban ng Diyos. At upang mamahala sa amin ang aming hari, at lumabas sa unahan namin, at lumaban sa aming mga digmaan. Ang hindi nila alam, hindi kailangan gawin ng Diyos yun. Nakita natin ang tagumpay ng Israel laban sa kailang mga kaaway, hindi kailangan nasa harapan nilang Diyos. Doon sa Jericho, nagabi ang Jericho na wala silang ginawa, kundi
umikot lamang sila sa loob ng 7 araw, at sa 7 araw, kailang patutulugin yung pakakat, at sila sisigaw at bumagsak yung tutang ng Jericho. Walang hari sa harapan nila, pero nasa kanilang Diyos. Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sino mang haring tao. Pero yan gusto nila. Sa gitna ng pagsusumamo ni Samuel, alang-alang sa Diyos, sabi, hindi, gusto pa rin namin magkaroon ng haring tao. Ayaw namin ng Diyos na maghari sa amin. So ano nangyari sa bansang yun? Dahil sa katigasan ng kailang ulo, eventually, tinakwil sila ng Diyos. Ang katigasan ng kailang ulo, hindi lamang sa mga panahon na yun. Hanggang sa pagdating ng ating Panginoon, tinakwil nilang Panginoon, ang anak ng Diyos, at ipinako sa krus. Anong sabi ng Diyos? Sabi ng Panginoon sa kanila. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ba niyo kailanman nabasa ang mga kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang siya naging ulo ng panulukan, ito'y mula sa Panginoon. Ito'y kapanghamanga sa ating mga mata. Kaya sinasabi ko sa inyo, kukunin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay siya sa bansang nagbibigay ng bunga nito. Eventually, sila'y tinakwil ng Diyos. Ano ang bansang pumalik sa bansang Israel? Ay iglesia ng Panginoon. Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Anong araw dito sa atin? Kamasinin po ninyo, yung sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 19 verse 5. Ito inuulit sa iglesia. Yung sa 1 Peter, basahin natin. Chapter 2, verse 9, hindi po ka nagkakamali. Yung mga pananalitang sinabi, sa Exodus chapter 19, ito inulit sa atin. Basahin natin. Ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kabilang-ilalas na liwanag. Yun din ang layo ng Diyos sa bansang Israel. Na kapag nakita ng mga bansa sa paligid nila na naiiba ang kanyang bayan, ito'y banal, mamamangay mga bansa sa paligid nila at kailang sasambahin at kikilalanin ng Diyos. Sa panahon na ito tayo. So huwag tayo maging matigas ang ating ulo. Huwag nating gayahin ang ibang mga denominasyon. Kailangan tayong manatili doon sa kalooban ng Diyos. Kapag tayo naging matigas ang ulo at tayo nagiging rebellious, lumalaban tayo sa kalooban ng Diyos. Ganun din ang mangyayari sa atin. Tayo tatakwil ng Panginoon at hindi tayo maliligtas. So ito yung sa atin. Huwag natin gayahin ng Israel. Tayo maging matalimayo na masunurin sa kalooban ng Diyos. Kung ano man ang kanyang kalooban, yun lamang natin dapat gawin, mga kapatid. Otherwise, itatakwilin tayo ng Diyos bilang kanyang bayan at hindi tayo maliligtas. So ito po ang ating mensahe po sa gabi ito. Malapit na naman.